Suntok na nag-aalab, kamaong nagliliyab. Maraming sumubok at pinabagsak gamit mga kombinasyong naglalagablab. Ating isa-isahin ang 10 bigating suntok na nagpataob sa mga dating kumalaban. At alin kaya sa mga ito ang pinakatumatak sa kasaysayan ng larong palakasan? Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. I mean, when you think about what Pacquiao did from flyweight to 154 pounds, Finish her! no one ever came close to dreaming about doing that, and then Pacquiao did it. Boom, perfect timing. From General Santos City, Ang una sa ating Philippines. listahan ay ang laban ni Pacquiao noong 2003 kontra sa undefeated na si Emmanuel Lucero. May kakaibang estilo at makikitang sabik ito na mapa sa kanya ang pinaglalabanang titulo. Sa una medyo may lap, ngunit mabilis naka-adjust ang ating pambato kaya sa pool sa bawat combo. Nagimbalang Mexicano at ang pagiging agresibo ay di naging epektibo. Pacquiao landing nearly 60% of his power shots. Naging maingat rin si Pacquiao dahil may pangmalakasang overhand ang Mexicano. Bigla ang nagimbal ang kalaban dahil kumonekta ang isang kaliwa sa bandang sentido. Nagmistulang lantang gulay dahil nawala ng kamalayan at kanyang naramdaman na ito'y magiging delikado. Mabuti na lang at napigilan ng referee ang rumaragasang kamao ng ating dakilang pambato. Ito ang unang laban ni Pacquiao sa Amerika kontra sa kampiyon na mula Afrika. Ultimo, ang mga announcer ay hindi pa mabigkas ng tama ang dakilang pangalan niya. Pacquiao. Say Pacquiao. Pacquiao. Nabigyan ng pagkakataong labanan si Ledwaba dahil umatras ang mga dapat sanay makakalaban niya. Animoy namitas ng prutas itong kampyon sapagkat napili niya ang tingin niya ay easy win lang sa kanya. Ngunit wala siyang ideya na ang prutas na kanyang nakuha ay ang mismong mansanas na nagbabagsak sa kanyang karera. Sa unang bahagi pa lang ay talagang nakitaan ng bangis kaya ang laban ay di naging balanse. Mga kombinasyong tumatago sa depensa, animoy kamay na bakal ang kanyang pinang-aatake. Ilang beses pinabagsak at mga manonood ay nagulat sa mga nasaksihang pangyayari. Pero mas ikinagulat mismo ng kampyon dahil hindi niya inaasahang si Pacquiao ang tatapos sa kanyang paghahari. Sa sumunod na taon ay hinarap ni Pacquiao ang isang veterano na mahigit 40 panalo. Sa mga panahong ito, talagang heavy favorite ang ating pambato dahil sa sunod-sunod niyang KO. Pacquiao is the biggest punching 122 Mga kampiyon ay ginawang stepping stone niya lamang habang karera ay naging makasaysayan. At unti-unting inakyat ang pinakatuktok ng larong palakasan. Kakatapos pa lang ng unang ikot ay nagdadalawang isip at panay reklamo na itong naghahamon. Animoy nawindang sa lakas na taglay ni Manny dahil bawat suntok niya ay bumabaon. Bumagsak ng 2 beses sa pangalawang ikot at basag ang kanyang ilong. Talagang makikita ang pinagkaiba ng dalawa kahit veterano na ang dating kampyon. Tawid tayo ng higit isang dekada papunta sa taong 2018 kung saan inabangan ng karamihan ang pagbabalik ni Pacman. So Pacquiao's peak was just about as good as anyone in history. Sinala agad kontra sa WBA regular champion noon na si Lucas Matisse na isang magiting na Argentinian. Isang matibay na kampyon na nakapagbigay rin ng magagandang laban kontra sa matitibay ng larong palakasan. Talagang swabing pampainit ito para kay Manny bago niya lampasuhin ang mga bigatin sa larangan. Sa mga unang rounds pa lamang ay makikitang hindi balanse ang takbo ng laban. 3 beses pinabagsak at ang tigasing kampyon ay pinalambot lang na parang unan. Jab ang pinakanaging epektibo niyang sandata upang ang mga uppercut ay maikonekta. At sa loob ng 9 na taon ay muling naitala ang KO victory sa kahanga-hanga niyang kartada. 2008,
ito yung taon na na-realize ng karamihan na handang akyatin ni Pacquiao ang 8 dibisyon. Ramdam na ni Freddie Roach noon na walang makakapigil sa kanilang malabagyong momentum. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon at inakyat agad kung sino man ang matapang na maghamon. Dahil wala silang ideya na si Pacquiao ay magpapaambo ng Armageddon sa kanyang henerasyon. Pero bago nangyari ang lahat ng yan, ay nakatikim muna si David Diaz ng gulpi de gulat. Kaliwat kanan ang humahambalos sa kanyang muka habang may mga deadly hook na pambungad. Buong laban ang Mexicano ay tila hindi makasabay dahil sa bilis na taglay ni Pacman. Fast. Amazingly fast. Halos magkalasog-lasog ang muka sa matatalim na kombinasyong animoy latigo de aram. Hanggang saan naabot ang tibay mo sa maladilubyong kamao? It has begun. Sapat ba ang karangalang matatamasa kung kalusugan mo ay makokompromiso? Sa kalagitnaan ng 9th round, tinuldo ka ng isang left hook at makikitang lupaypay si Diaz. Lakda ang muka, diretso sa sahig at lumambot bigla ang kanyang angking tigas. It actually took a very tough beating to get me out of the sport. Hindi pwedeng hindi mabanggit ang isa sa pinakamalaking upset na ginawa ni Pacquiao. Dinumina ang kabuuan ng laban at tinuldukan ang mga katanungan. Take either for Pacquiao. Take his peak. Nilamon ang 6th Division World Champion sa teknikalan. You can't handle your speed, son. Bilis, lakas, taktika o kahit anumang aspeto ay malaki ang ikinalamang ni Pacman. Kaya hindi naging hadlang ang tangkad at haba, kaya naging one-sided ang laban. Lilinawin ko lang sa mga di nakakaalam, ang corner stoppage ay isang uri ng KO at magmamarka ito sa talaan bilang isang knockout. Sumuko ang kampo ni De La Hoya sa kalagitnaan ng 8th at 9th round. Manny Pacquiao. I mean, he beat the hell out of me. But I'm glad he did because it made me retire. Hakbang muli tayo pabalik sa taong 2003 na kung kailan nabigyan ng pagkakataon si Pacquiao na labanan si Barrera. Isa ito sa pinakamabigat na hamon at pinakamalaking pagkakataon sa kanyang buong karera. Isa sa naging ugat ng tunggaliang Pinoy at Mexicano sa larangan ng palakasan. Masasabing isa rin sa mga di malilimutang upset sa kasaysayan. Dahil tingin nila noon ay isang stepping stone lamang ni Barrera si Manny. Ngunit ang karamihan ay natameme sa di inaasahang kabaliktaran ng pangyayari. At iyon na nga, sa gabi ng laban ay talagang kakaiba ang bangis na ipinamalas ni Pacquiao. Wanto-sawang kombinasyon ang ipinalamon habang walang tigil sa pagbitaw. Hanggang umabot sa sukdulan at mismong trainer na ni Barrera ang pumagitna sa laban. At sa mga oras na ito, ang kanyang kadakilaan ay nag-umpisang kumalat sa kasulok-sulukan. A superstar emerges in San Antonio. Our Filipino star Manny Pacquiao. Kung usapang labanan sa pagitan ng Pinoy at Mexicano, abay hindi pwedeng hindi mabanggit ang labanan sa pagitan ni Pacquiao at Morales. Sino ba naman ang makakalimot sa lehitimong mandirigma na tumalo sa ating pambato? Ang kanilang unang laban ay isa sa mga di malilimutang engkwentro. Talagang naabot ang ekspektasyon ng karamihan sa kanilang pangalawang duelo na naging dahilan upang lalong tumalas at ang ebolusyon ay naging perpekto. Had a great series of fights with Eric Morales. Naging dominante si Pacquiao sa loob ng buong laban. Morales wobble in the face of the constant. Kahit agrabyado ay patuloy pa rin si Morales sa pakikipagpalitan. At sa huling minuto ng 10th round ay tinamaan ng isang solido sa sentido. Kaya bumagsak at nanigas ang Mexicano habang binibilang ang iilang segundo. Naglakas loob na tumayo, ngunit lumambot na at halatang ito ay tuliro. Ikaw ba naman ang tamaan sa sentido? Tiyak magigimbal ang kamalayan mo. Nang ipagpatuloy, talagang hindi binigyan ng katiting na espasyo
at gusto na niyang tapusin dito. Morales trying to regain his composure, it At seems. sa ilang segundo ay muling nagpaula ng kamao, kaya luhod ang Mexicano. At ang panalo ay iginawad via TKO. At sa kanilang pangatlong tagpo, dito tinuldukan ni Pacquiao ang kanilang makasaysayang tunggalian. Hindi pwedeng hindi isara ang pinto ang kanilang binuksan. Mainit-init ang bakbakan at naglalagablab ang bawat palitan. Ngunit tagilid ang laban at nahalata ito ng karamihan. It's the kind of fight that I'll never forget watching. Boom, perfect timing. Pinatikim ng mga solidong kamao hanggang tuluyang mapabagsak. Talagang matapang rin ang Mexicano at sa bawat palitan, sadyang pumapalag. Sa laki ng agwat at diferensya ay nilamon lamang ang dating kinatatakutan ng karamihan. Pinagmukhang baguhan sa kanilang maiksing laban gamit ang taglay niyang kadakilaan. Sa taong 2009 ay may mga katanungan ng karamihan kung kakayanin pa ba ni Pacquiao makipagsabayan. Umakyat ng welterweight at kung usapang natural na timbang ay malaki ang ikinalamang ng bawat kalaban. Ito ang laban na kung saan 50-50 ang tingin ng karamihan at si Pacquiao ay maaaring mapuruhan. Ngunit hindi pa natin malalaman hanggat di pa nauumpisahan. Talagang pukpukan ang nasabing laban. Dahil parehong matibay at walang inatrasan, kilala din itong si Cotto sa kanyang taglay na bangis na di umaatras sa bawat palitan. Ano kaya ang mangyayari kung ang dalawang tigre ay magkasalubong sa gubat? Ang ating nasaksihan ay talagang grabe dahil ang parehong lakas ay di masukat. Ngunit matira matibay ang laban kaya isa sa kanilang dapat mamayagpag. Nag-iisang titulo lamang ang pinaglalabanan kaya iisa lang ang karapat dapat humawak. Pinabagsak ng 2 beses at maipipinta sa kanyang muka ang kanyang pagkabigla. Hanggang umabot na ng sukdulan at si Kenny Bayless na mismo ang kailangang pumagitna. Talagang nangibabaw si Pacquiao sa lahat ng aspeto kaya dinumina ang kabuuan ng laban. Kailangan ring itigil dahil mas matimbang ang kalusugan kumpara sa iniingatang talaan. Ultimo si Cotto ay iginawad ang kanyang buong respeto sa ating dakilang kababayan. Dahil siya mismo ang saksi, harap-harapan kung gaano katayog ang kadakilaan ni Pacman. There is no doubt. We are looking at one of the all-time greats. At ang pinaka di malilimutang knockout sa buong karera ni Pacquiao, ang nag-iisang laban niya sa junior welterweight division. Isang matibay na balakid na dapat lampasan upang makamtan ang ninanais na karangalan. Nagkapalitan muna ng prediksyon at maanghang na mensahe ang parehong trainer ng magkabila ang kampo. Kaya naging interesado ang mga tao kung sino sa dalawang to ang mas solido at konkreto. At sa gabi ng laban, ang mga boxing fans na naroon ay walang tigil sa hiyawan. Talagang matindi ang hype ng nasabing laban at kaliwat kanan rin ang pustahan. Sa unang ikot pa lang ay nakitaan ng kakaiba na tila walang depensa ang Briton. Bumagsak ng 2 beses at talagang ikinagulat iyon ng dating kampyon. Ang mga solidong taga-suporta ni Hatton ay biglaang natahimik. Hindi may proseso ng kanilang utak ang mga kaganapang kailanman ay hindi nila naisip. Dahil biglaang tumagilid ang takbo ng laban, taliwas sa inaasahang pasiklaban. Hanggang kumonekta ang nakamamatay na left hook sa panga. At iyon na nga, rekta tulog at di na muling bumangon at ang bagong kampyon ay idiniklara. 10 bigating kaganapan pa lamang yan kumpara sa di mabilang na karangalan. Pacquiao obviously has captured our imagination. Karamihan sa ating mga nasaksihan ay tiyak tatatak sa kasaysayan. One millennial
real championship of the world and started tearing through Kamaong divisions. nag-aalab sa likod ng bawat laban na kanyang napagtagumpayan. He has a case. He could submit his resume and say, I want consideration as the best fighter who's ever lived. Talagang walang kapantay ang kanyang naiambag sa larangan ng palakasan.